Alam niyo ba na ang halamang ito ay isang uri ng alocasia ay ipinangalan bilang pagpupugay sa isa sa ating past lady presidents na walang iba kundi si Presidente Corazon Aquino. Native sa bansang Pilipinas ang Alocasia corazon na sa una ay tinagurian bilang elephant ear dahil sa kanyang pahaba na malaaraw na papuso na hugis ng mga dahon. Ang Alocasia corazon Aquino ay pinaghalong hybrid ng Alocasia reginula at Alocasia sanderiana. Native sa bansang Pilipinas, ngunit isa sa itinuturing na bibihira o rare. Metallic blue-green ang kulay ng makakapal na dahon nito na may bahagyang silver na linyahan sa ibabaw. Maging ang kanyang mga tangkay o stalks ay batik-batik na silver na tila kaliskis. Ang kanya namang bulaklak ay maikukumpara sa isang peace lily na may isang talulot at isang spathe o petal. Napakaganda ng halamang ito. Subalit aaminin ko na may pagkamaselan siya alagaan. Napakarami po ang mga uri ng Alocasia plants dito sa ating bansa. Isa na rito ay si black velvet. Ito po ay may makapal na velvety ang texture ang mga dahon na medyo bilugan na hugis puso. Ito naman po ay si Polly. Ayon sa iba, ang Alocasia Polly raw ay isang uri ng halaman na tagapaghatid ng katatagan at kaunlaran. Hindi mahirap alagaan si Polly. Gusto lamang nito ay palaging moist ang lupang kanyang pinagtataniman at nakakakuha ng sapat na liwanag. Ito namang isang ito ay si Long Iloba. Tinaguriang extremely rare species at mahirap matagpuan maging sa mga pamilihan o garden. Lumalaki po ito ng hanggang 4 na talampakan ng taas. Ito naman po ay si Frydek na may napakagandang detalye ng dahon. Subalit ayon sa aking karanasan, ito ay isa sa masiselang alagaan na uri ng halaman. Dahil kung paiba-iba at madala ang pagdidilig, ay hindi siya nagiging masaya. Si Dragon Scale naman ay gustong-gusto sa malalamig na lugar na may konting liwanag. Kaya dito siya nakapwesto sa ilalim ng aking malalaking halaman. Ito naman ay si Alocasia amazonica, na hawig kay Polly. Subalit si amazonica ay may magaganda at malalaking dahon. Kinakailangan na consistently moist ang lupa nito at iwasan ang labis na pagbibigay ng tubig. Dahil mabilis siyang magka-root rot kung siya ay overwatered. Ito po ay si Alocasia Green Shield at ito naman ay si Alocasia albo. Si Alocasia neon na may maninipis na dahon. At ang isang ito ay si Alocasia sanderiana. Alam nyo ba na siya ay lumalaki lamang ng 12 to 18 inches? Ito naman po ay si Alocasia bambino. Mayroon din po ako ditong Silver Dragon Alocasia. Imported po ang isang ito kaya naman ang gamit ko sa kanya na potting mix ay soilless medium. Kung nakapwesto sa maliwanag na lugar ay kailangang i-rotate ng paminsan-minsan upang makakuha ng sapat na liwanag ang mga dahon tungo sa balanseng ganda ng pagtubo nito. Ito namang isang ito ay si Infernalis or Black Infernalis. Isa rin po siyang imported na Alocasia plant na itinuturing na rare and exotic. Dahil sa kanyang kakaibang itim na kulay na medyo purple na mga dahon na may pagka-metallic din. At good news po dahil si Infernalis ay pet-friendly. Hindi po siya toxic sa ating mga pets sakaling ito ay kanilang makain. At ang panghuli po sa aking koleksyon ay si Alocasia bisma or Alocasia platinum. Ilan lamang po sila sa aking mga nakolekta at napakarami pa po ang iba't ibang uri ng Alocasia plants dito sa ating bansa. O siya, hanggang dito na lamang po muli ang aking pagbabahagi at maaari nyo rin po akong sundan sa aking YouTube channel, ang The Late Bloomer PH. Muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!